DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Yung tanghali sa RMN News Nationwide. Pagmamalaki ni Pinoy na 81% ng mga Pinoy ang miyembro ng PhilHealth kinontra ng Philippine Medical Association. Nagduda dahil po sa mga hospitals na aming siniservisyon po, lagay ko po na sa mga 5 hanggang 6 lang ang pong Pilipino mayroong PhilHealth insurance. Grupo ng mga magsasaka itinanggig na katanggap na ng lupa mula sa gobyerno. Sona ng Pangulo tinawag na pagyayabang lang. Ang ipinamamahagi nila sa pamamagitan ng TUA ay papilaang at walang physical distribution ng lupa para sa mga magsasaka. Utang na ilang government agency sa GSIS umabot na sa 2 bilyong piso. Loan ng ilan sa mga ito sinuspinde. As of June ng kasalukuyang taon, nag-triple na po ito, no, yung interest na umaabot na po ng mahigit 2 bilyon yung kanila pong payable. Chinese Embassy napilitang magsara ngayong araw dahil sa kilos protesta ng ilang Filipino groups. Seguridad tiniyak naman ng mga otoridad. Headlines. Itang negosyo na 98,000 job vacancies sa government job search na website. Pinagmalaki po ni Labor Secretary Rosalinda Baldos. Balitang world public appearances ni Pope Francis sa World Youth Day sa Brazil suspendido dahil sa security lapses. Buong pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules ngayon, July 24, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Panaman si Weng de la Peña, Typhoid live na live sa DYME 783, RMN Masbate, DXRS 918, RMN Surigao, DXPR 603, RMN sa Pagadian, at sa DXRZ 900, RMN Zamboanga. Live tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po naman number 1 AM stations ng RMN sa buong bayan. Mga kasama, duda ang Philippine Medical Association sa sinabi ni Paulong Noynoy Aquino na 81% ng mga Pilipino ang miyembro na ng PhilHealth. Matatanda ang pinagmalaki ng Pangulo sa kanyang katatapos lamang na SONA na halos lahat po ng mga mahihirap na Pilipino ay may access na sa healthcare insurance kung saan libre na sila makapagpapagamot sa lahat ng mga pagamutan, pampubliko man o pampribado. Ayon kay Dr. Leo Olarte, Pangulo ng PMA, hindi sila naniniwala sa numero na binanggit ni Pinoy dahil bilang doktor sa kanyang karanasan, tinatay na sa 5 hanggang 6 lamang ng mga Pilipino may PhilHealth. Dito taliwas sa sinasabi ng Pangulo. So kung 81% po, palagay na lang natin na meron tayong 100 million population, 81 million po ang insured ng PhilHealth. Pero kami po nagduda dahil po sa mga hospitals na aming siniservisyon po, lagay ko po na sa mga 5 hanggang 6 lang ang pong Pilipino mayroong PhilHealth insurance po. So hindi po umaabot sa 81%. Sa ngayon, problema pa rin ng mga private doctors at hospitals ang PhilHealth expanded coverage kung saan sakop nito ang mga komplikadong sakit tulad po ng cancer, diabetes, kidney at heart diseases. Isa rin sa nagpapahirap sa mga private doctors at hospitals ang no balance billing policy ng gobyerno para sa mga indigent patients na miyembro naman ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Olarte, hindi nila alam kung paano sila makakabawi sa nilang mga operating expenses at kung paano sila mababayaran ng gobyerno sa ganitong sistema. Binabayad sa mga doktor ay mababa po talaga. Problema ay hindi po kami nababayaran agad. Hindi talaga po nababayaran. Sana po yung no balance billing ay hindi na lang po sana isakopin ang mga pribadong
hospital at pribadong doktor. Dr. Olarte ng Philippine Medical Association sa RMN. Ilinaw ng Department of Health na hindi kasama sa no billing balance policy ang mga pribadong tanggapan pero walang karapatan ng mga ito na tanggihan ng isang pasyente na may hawak ng sponsored PhilHealth o libreng PhilHealth at i-hostage yung mga pasyenteng walang pambayad sa kanilang hospital bill. Ayon kay DOH Undersecretary Ted Herbosa, ipinaliwanag dito na tanging mga pampublikong ospital lamang ang sakop ng no balance billing policy. Nauna rito, inirereklamo ng Philippine Medical Association na apektado ang kanilang operasyon ng no billing balance policy. Hindi umano maiwasan, hindi sila maningil dahil may mga operating expenses sila na dapat bayaran. Ang private hospital, siyempre, sisingin yan. Wala kaming administrative control sa kanila, although kami ang yan. Wala ho sa usapan na may no balance billing sa meron talagang idadagdag na bayad. Baka nagkakamali si Dr. Olarte na akala niya yung no balance billing pati sa private. Hindi po, para lang sa public hospital yan. Inimok naman ni Dr. Herbosa yung mga PhilHealth beneficiaries na sa mga pampublikong ospital na lamang magpagamot. Bukod naman sa libreng gamutan, maasahan na rin ngayon ang mas pinagandang serbisyo medikal ng mga pampublikong ospital. Government hospital kasi may subsidiya pa ang pamahalaan. Opo. Diba, sinusweldohan natin ng mga doktor at nurse doon. Yes, sir. At may MOE or operating expense. Basically, ni President Aquino, yung free healthcare for the poor. Si DOH Undersecretary Ted Herbosa sa interview ng RMN. Pagyayabang para sa isang propaganda, yan naman ang tawag ngayon ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa nakalipas na zona ni Pinoy. Ayon kay KMP Secretary General Antonio Flores, hindi totoo may mga natanggap silang lupa mula sa gobyerno na base sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng Department of Agrarian Reform. Una nang sinabi ni Pinoy sa kanyang zona na namahagi na ng lupa ang DAR simula pa noong isang taon. Anya hanggang ngayon bigo silang mahawakan at masaka ang mga lupaing ipinag-uutos ng korte na ipamahagi sa kanila. Katunayan po, ang ipinamamahagi nila sa pamamagitan ng TUA ay papilaang at walang physical distribution ng lupa para sa mga magsasaka. Para sa amin, ito ay isang pagyayabang na para magkaroon ng propaganda. Dagdag pa ni Flores, mas naghihirap sila ngayon sa kabila po na may umiiral na Comprehensive Agrarian Reform. Dapat din namanong ibasura ng CARP dahil sa kawalan ito ng panginabang sa sektor ng pagsasaka. Katotohanan po, lalong malala ang kalagayan ng mga magsasaka sa batas ng Comprehensive Agrarian Reform Program at dapat ibasura na itong CARP dahil matapos ito sa susunod na taon 2014 at kulang silbi para sa hanay ng mga magsasaka. Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas sa interview ng RMN. Lumobo na sa 2 bilyong piso ang utang ng ilang government agencies o offices sa Government in Service Insurance System o GSIS. Inamin ni GSIS Vice President for Communications Marge Horillo dahil sa palyadong monthly remittances ng ilang LGUs at government offices, hindi maiwasang lumaki rin ang kanilang interes at arrears. Nauna rito ay mahigit 200 government offices ang sinuspende ng GSIS para makapag-loan. Karamihan sa mga ito ay sa ARMM region. As of June ng kasalukuyang taon, nag-triple na po ito, no, yung interest na umaabot na po ng mahigit 2 bilyon yung kanila pong payable sa GSIS. Aminado naman ang GSIS na nakaapekto ito sa kanilang operasyon. Sa katunayan, bumabaho yung kanilang kita ngayong taon. Isa pa rin sa dahilan na yung pagbibigay ng karagdagang 5,000 benepisyo sa kanilang mga pensioner. Yung slight decrease naman po sa kita ay tumaas po yung mga benefit na for the first 6 months. No? Nanguna na nga po dito yung pagbibigay ng 5,000 minimum basic pension po na nag-umpisa po namin ibinigay sa aming mga pensionado noong starting January po of this year. Si GSIS Vice President for Communication Marge Horillo sa interview ng RMN. Nakalatag na mga kasamang seguridad sa buong kapaligiran ng Chinese Embassy, bunsod na nakakasa na worldwide protest. At dahil dito, napilitan po magsala ngayong araw ang embassy sa lungsod ng Makati sa gitna ng mga nakambang anti-China protest na ilang Filipino group. Sa pahayag ng embahada, security reasons ang kadahilanan kung bakit suspendido muna ngayong araw ang kanilang serbisyo. Una na nagpahayag ng tiwala ng Department of Foreign Affairs na hindi naman makakadagdag pa sa tensyon ang gagawing worldwide protest ng mga Pilipino laban sa China. Ayon kay spokesman Raul Hernandez, magpapahayag lamang ng kanilang posisyon ang ating mga kababayan at ito'y bahagi ng demokrasya. Nilinaw din na opisyal hindi sanctions ng Philippine government ang nasabing Global Day of Protest. Lain po na nasabing protesta na kondenahin ng panghimasok ng China sa soberenya ng Pilipinas. Yung mga realista ng programa na doon sa harapan ho ng Chinese Embassy. At natin sa balita live mula doon si Joy Sadra.
RMN Report. Sarado na itong tapat ng Chinese embassy dito sa Puyat. Ang kalsada patungo ng EDSA ay sarado na itong isinara dahil puno na ito ng mga rallyista na nagpumukundi na nga sa pagpasok ng Chinese o ng China sa soberanya ng Pilipinas. Ito mga rallyista mula sa ibang grupo ang placard kung saan ang sinisigaw nitong mga taga-Ateneo ay China, respect Philippine sovereignty. Ito naman mga miyembro ng Guardians sa Socialite Society Incorporated ay meron din silang mga bitbit na placard na kumukundi na nga sa illegal na pagpasok ng mga barko ng China sa Pilipinas. Narito na rin itong dating Congressman na Roy Nogoles, Risa Barakel at si dating Congresswoman na Charito Plaza. Meron din tayo mga namamata dito na mga dayuhan na sumusuporta sa rally laban sa China. Sa ngayon ay pansamantala pa rin sarado ang visa office ng Chinese Embassy dahil rin sa mga nilang pang-seguridad na kadahilanan. Mula dito sa Makati City para sa CSM 558 Joyce Adra, Tatak RMN. Tulad ni Customs Commissioner Rufy Biazon, napilitan na rin na magbitiw sa pwesto si dating Brigadier General Danilo Lim bilang Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Sa interview ng RMN kay Lim, sinabi nito na matapos niyang mapakinggan ang mga pasaring ni Pinoy sa kanyang SONA, ay agad siyang naghain ng resignation sa tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Layunin naman noon ang kanyang hagbang na ipaubaya sa Pangulo ang lahat ng mga pagbabagong gusto nitong ipatupad sa naturang ahensya. Totoo po yan na nag-file ako ng resignation na pagkatapos na marinig ko sa ating Pangulo sa SONA, gumawa agad ng letter of resignation at isinumiti sa Malacanang sa office ni Secretary Ochoa para naman bigyan ng libreng kamay yung ating liderato na gawin pa yung mga dapat gawin dyan sa Bureau. Sa kabilahon ng naging pangit na imahe sa publiko, ay pinagmamalaki pa rin ni Lim na may maganda siyang nagawa sa BOC taliwas sa mga sinasabi ng Pangulo. Malaking hamon yan at sa totoo lang, hindi naman din natin kayang baguhin lahat yan ng konting panahon lang. Pero habang nandyan tayo, may pagmamalaki ko naman na marami tayong nagawa. Pakarami nating mga nahuli na smuggled items. Matatandaan ho na isa ang BOC sa sinabon ni Pinoy sa kanyang SONA na anyay lunggaon ng mga korap at tiwaling opisyal. Wala pang impormasyon kung tinanggap na ng Pangulo ang resignation ni Lim. Update dyan ang palasyo, tahimik pa rin sa resignasyon ni Lim sa BOC. Live si Deo de Guzman. RMN Report. Hindi pa rin naglalabas ang desisyon ng Palasyo ng Malacanang kaugnay sa pagsusumite ni retired General Danilo Lim na bilang Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Nabatid na isinumite ni Lim kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang kanyang resignation isang araw matapos ang tangkang pagbibitiw sa posisyon ni Customs Commissioner Rufy Biazon na hindi naman tinanggap ni Pangulong Noynoy Aquino. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng desisyon ang mga tagapagsalita ng Malacanang kung tatanggapin ba ni Pangulo Aquino ang resignation ni Lim sa BOC. Nabatid naman na kanina lang ay nagbitiw na rin sa BOC si Attorney Juan Lorenzo Tanyada bilang Deputy Commissioner for Internal Administration ng Customs. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Deputy Commissioner Tanyada nagbitiw na rin sa pwesto. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagbitiw na nga rin si Customs Deputy Commissioner Juan Lorenzo Tanyada sa kanyang pwesto. Ito ay maharang sa buni ni Pangulong Benigno Aquino sa kanyang SONA, ang Bureau of Customs. Pero sinabi ni Tanyada na hindi irrevocable ang kanyang resignation, bago sinabi nito na kung hindi na masaya ang Pangulo sa kanyang trabaho ay nakahanda itong magbitiw sa kanyang tungkulin. Kahapon ay nagbitiw na rin sa tungkulin itong si Deputy Commissioner for Intelligence Danny Lim, pero hindi pa tiyak kung ito ba'y tinanggap ni Pinoy. Matatanda ko na rin nagpahayag ng pagbibitiw sa pwesto itong si BOC Commissioner Rufy Biazon, pero tinanggihan ni Pangulong Aquino. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Umabot na makasama sa mahigit sa 98,000 ang job vacancies na nakapost daw ho sa government job search website na PhilJobNet. Yan ang pinagmamalaki ng Labor Department kung saan sinabi nila na ilan sa mga bakanting trabaho ay agad na nakukuha lamang sa loob po ng isang linggo. Ang iba naman ay napupunuan, sabi po ni Secretary Rosalinda Baldos, sa loob lamang ng isang buwan.
Panawagan ni Baldo sa managanap ng trabaho, bisitahin ang www.philjobnet at humanap ng trabaho na bagay sa inyong kakayahan at kapasidad. RMN News Abroad. Sa Brazil, wala munang public appearance si Pope Francis habang patuloy na ginagawa ho yung assessment ng mga otoridad sa nangyaring security lapses sa pag-welcome sa Santo Papa. Tiniyak naman ni Vatican spokesman Federico Lombardi na walang dapat ipangamba sa seguridad at kaligtasan ng Santo Papa. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, nagawa pa rin ang daang-daang mga mananampalataya na makalapit lumikit sa sasakyan ng Santo Papa. Maliban dito ay lumabas din sa investigasyon na nagkamali ng pasok ng daanan ang driver ng sasakyan ni Pope Francis kaya't naipit ito sa traffic ng ilang oras. Si Pope Francis po ay kasalukuyang nasa Rio de Janeiro para sa 5 araw na World Youth Day Festival na dinaluhan na mahigit 1.5 milyong kabataan mula sa 170 mga bansa. Live buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito narinig muli ang RMN News Nationwide yung Miyerkules, July 24, 2013. Mga taga Iloilo, susunod at yan si kasamang Ronel Sorbito. Targetan ay sa udto sa DYRI 774. Panoorin po ang aming naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. At salamat din po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Saan sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. Pabili!